Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel for Japan, Kabayan Capricorn. This reading is for you. Tignan natin na iyong March 8 to 14, 2026. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat kasi nakatapa ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, kunin mo lang ang sa'yo at itapon ang hindi naman sa iyo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan niyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas sa baraha, hindi yun negative, it's a warning para magkaroon kayo ng idea kung mga bagay o sitwasyon na need to aware, change of decision, or pwedeng maiwasan. Pero kung gusto mo na positive reading lang, hindi itong channel na to para sa'yo. Tingnan natin, Capricorn. Meron kang Aries, Sagittarius, Libra, Virgo. Okay, dito kasi sa sitwasyon mo that there's a new situation or new beginning happen into your life. Siguro may mga naiisip ka, no, na situation. Or may mga new challenge or may mga bagay na susubukan. No, mayroong mga sitwasyon na iniisip, kumbaga, na maaaring ito is kikinasisiya mo or sa iba dito is pwedeng ito isa sa gumugulo sa isipan mo, pwedeng nahando sa point na yon. May mga bagay ka na sa iba sa inyo is you want to transform or may mga bagay na, ano ba tawag dito? Naghahanap ka ng information, pwedeng nahando sa point na yun, ano, yung iba. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Pwedeng ito is sa trabaho mo, pwedeng sa business, sa finances mo, sa negosyo mo, pwedeng nahando sa point na yun. Sa mga bagay na ginagawa mo. Sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo is na may mga ikinaka-stress or worrying. Hindi naman siguro sa trabaho, sa relasyon, sa health issue, or in any situation in life sa nakita ko sa ito. Pwedeng nahando sa may mga ikinaka-stress, ikinaka-worried situation, pwedeng nahando yung depletion, or may mga situation na parang kinakabahan o ninenervyos ka o talagang napapaisip ka lang. Pwedeng nahado sa point na yun. No, nahado din yung point na either makaka-receive ka or maybe ikaw ito, may kapintasan kasi. Pwedeng may taong pipintasan ka or ikaw may tao kang pipintasan, or when it comes sa pagpipintas kasi, pwede rin halimbawa sa trabaho mo. Grabe naman yung trabaho ko, yung sa akin na lahat ibinigay yung trabaho, pero ang sahod ko ganito lang, hindi naman tumataas, yung mga ganun, no? Kung saang aspeto ng buhay mo na may mga kapintasan situation, pwedeng sa sarili mo, pwedeng sa ibang tao, pwedeng ibang tao sa'yo, ganyan. Hindi sila satisfied sa work mo, mga gano'n, o sa ugali mo. Pwedeng nando sa point na yun, kung saan yan, ipasok mo ha, ina-explain ko na maigi para mas maintindihan nyo talaga. And then, syempre, nandun yung point na mag-ingat kayo, no, sa mga tao na makakausap mo, bago man sila. Pwedeng iba dito is a bago, no, or pwedeng iba dito is kilala niyo na talaga kasi may pangloloko or may binahado yung point na losing something valuable sa'yo. Pwede rin na may mga manakawan, no? Yung hando sa point na yun. Tsaka mag-ingat din talaga kayo. Yan. Pwedeng manakawan ka ng idea, manakawan ka ng kung ano-ano man yan, no? O mawala or mahulugan ng mga bagay. And then also is, sa iba sa inyo, is pwedeng may mga asikasuhin kayo ng mga papers and documents sa iba sa inyo, or pwedeng nandun din yung point na trabaho mo talaga yun, Paari may mga isusulat kayo, i-speech, or may mga ipapasa, o dapat asikasuhin, gawin na, no? Para kung sa aspeto naman, kung may medyo konting delay, or may mga konting struggle when it comes sa mga bagay, i-progress na, no? Para lumabas talaga yung magandang outcome nitong sitwasyon na ito.
Ang nakikita ko rin sa iba sa inyo, magkakaroon ng communication. Maybe you receive messages or news or communication or makaka-receive ka ng information, pwedeng na doon sa point na yon. Pwede siyang magaling sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa finances mo, sa karelasyon mo, o sa man who's connected sa'yo, pwede na doon sa point na yon. Or nandun yung point na maaari makaka-receive ka ng news, communication, information na magagaling sa kung may kakilala ka na mga taga-probinsya, ibang bansa, o kalapit baryo, or ikaw ito magbibigay sa kanya ng information or communication ha, vice versahin mo na lang. And then also, kasi magkakaroon ng communication. And then also, ang nakikita ko rin sa iba, may mga isda ba kayo? May travel ako na nakikita sa inyo. May mga travel situation. Pwede may mga kung ano mang paglalayag o pagta-travel yan, malayo o malapit. Meron ako nakikita ganon. Pwede yung mga papers and documents is about related doon. Diba? Or may mga situation of there's a change of journey. May journey changes ako na nakikita sa inyo. Siguro may mga imo-movement kayo or imo-move this time sa nakikita ko sa iba sa inyo. May distance ako nakikita. Maybe someone is magkakaroon pwede ikaw kasi dumidistansya ka or may someone who magdi-distance sa'yo or merong tao in a distance na pwedeng magkaroon ng communication muli. No? Yun ang sa iba sa inyo. O kaya is, pwede, oo, ganun. Kasi wala rin ako nakita ibang sign na iba. Yun. But there's a distance situation sa iba sa inyo. And then also, may nakikita ako, siguro iba dito maglalayag kayo when it comes to a water. Pwede iba sa ganun ano. Yan. Mga barko, bangka, kung ano man yan. O pwede rin na ikaw is mangingisda or maglalayag ka talaga, di ba? Marami ba kayong daga sa ano? Ingat kayo sa daga ah. Baka may mga ibon din kayo, ganyan. Ingat din kayo, baka may matuka kayo, tapos yung mga daga, baka maihian yung mga pagkain nyo, o kaya magkasakit ka, ingat pa rin kayo. Yan. And then, kung sa isda naman, sa mga ano, ingat kayo sa mga pinapakain sa kanila. Alam ko may ingat kayo, but you need to be very careful din, ano, baka isa sa maging kosyon na magkaroon ng mga disease kayo or may magkaroon sila ng disease or may mga sakit. Kasi may tao rin ako na nakita na may sakit dito sa situation na kung medyo nakakaramdam ka ng painful or sakit or someone who's connected sa'yo, careful lang din ano sa iba sa inyo. Kung kailangan nyo pa-check up kayo. May sasakyan, hindi ko alam kung ano yung sasakyan sa inyo, pero may vehicles ako nakita basta may gulong. Ganyan. Siguro may mga papagawa kayo, o pwede rin na may mga kailangan asikasuhin when it comes to a travel or vehicles, na mga papers and documents man yan, o may mga dapat asikasuhin. Kung saang is aspeto ng buhay mo yung papers and documents ha, pwede rin na magbebenta ka ng vehicles. O kaya kung ano man vehicles related, yun ang nakikita ko dito. Tingnan natin energy mo. Alam mo, may gain of wealth ka. Yung iba sa inyo, kung makakarating kayo ng ibang bansa, kasi iba sa inyo is, mas siswertehin kasi kayo sa ibang bansa. No? Mas magigain yung wealth nyo. Hindi ko naman sinasabi na hindi ka magiging maganda yung buhay mo pag nasa Pilipinas ka lang. Kasi syempre may mga big chances kasi din, di ba, kapag nasa ibang bansa ka. Yung iba sa inyo, maaring doon kayo suswertehin. Sa iba sa inyo, may mga problema sa papers and documents ha. Energy ni Capricorn. May delay, ano? May konting delay. Hindi ko alam kung i-delay mo, madi-delay. May delay. Yung iba sa inyo, may mga gusto kayong gawin, pero ang nakikita ko sa'yo dito, nagkakaroon ka ng limitation no? Yan. Siguro, kasi busy ka, siguro may mga bagay ka pa na inuuna bago pa gawin yung bagay o sitwasyon na yun. Pwede na doon sa point na yun. Kaya medyo nakikita ko, medyo nadidelay siguro or nagkakaroon ka na talaga limitation. May tao na may boundaries sa'yo. Or maybe you put boundaries. Pwede na doon sa point na yun. Okay, when it comes sa iyong energy. When it comes sa iyong energy, ang nakikita ko sa'yo dito, siguro yung iba sa inyo, may mga time na
may mga painful kayo nararamdaman, siguro pagod, masakit ang kalamnan, ang buto, kasukasuan, kung ano man yan ano, na mga nananakit sa inyo. Yun. And then also, ang nakikita ko rin na energy mo is may sitwasyon na hindi ko alam why eh. Pero ang nakikita ko dito may mga out of control situation. Ganun. Halimbawa, paano ba out of control? Halimbawa, meron kang gustong gawin or may gusto kang i-move o aksyonan. Tulad ng sabi ko, di ba, may delay, ganyan. Pwedeng na magkakaroon ka ng mga delay or cancellation situation. Pwedeng na doon sa point. May mga bagay din na energy na nakikita ko sa iba sa inyo na may mga gusto kayong um, sabihin. Pwedeng ganun. May mga gusto kayong sabihin sa isang tao or sa kasamahan mo sa trabaho yan o sa karelasyon mo pero hindi mo masabi. Pwedeng nandun sa point na yun, no? Or vice versa tayo. And then also, energy mo din is sana hindi kayo ito kasi ang nakikita ko dito is yung tulad ko, self-limiting situation tsaka nalalack of direction yung iba. Ganun ang nakikita ko ha. Pwedeng may mga imumove ka, hindi mo mamove. Basta there's a lack of direction. Ako nakikita sa iyo. May mga sitwasyon na nagiging bad timing. Kanya, halimbawa, action na mo siya bukas, ay bad timing naman, no? Hindi pwede bukas pala, sa next week na lang, sa ganito na lang. Pwedeng natin, may mga, kung ano man bad timing situation, so, kahit sa relasyon, di ba? Ganun din, may mga bad timing situation ako na nakikita sa iyo. Dito. May sitwasyon na parang dahan-dahan or paunti-unti yung movement niya. Or pwede siya kasi rin ito na maging matagal for a while. No, yun ang nakikita ko dito. May mga sitwasyon na you want something clarity. At saka may mga bagay o sitwasyon din na parang gusto mong itama, aksyonan, ganyan. Desisyonan. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Parating kay Capricorn. Okay. Parating sa iyo. Okay. Okay, parating sa iyo, Capricorn, ang nakikita ko sa iyo dito is siguro hindi kay lahat, ang nakikita ko lang dito, meron akong nakikita na either ikaw or someone is connected sa iyo is may magpapadoktor, hospital, check-up, or may mako-confine. Kuhanin mo lang yung ano doon, no? Pero syempre i-reverse nyo, no? Hindi ko naman sinasabi na mag-resonate kayo dito. Ang point kasi natin dito is yung magkaroon ka ng idea, magkaroon ka ng awareness, magkaroon ka ng action, at pwede mong maiwasan, no? Hindi nyo kailangan mag-resonate. But kailangan yung kumuha ng pwedeng nating maiwasan at mai-reverse yung pwedeng maganap o mangyari sa buhay, okay? Okay, dito sa sitwasyon yun nga ang nakikita ko, magtanungan kayo kung sino man yun. Baka may mga pagod o kung kailangan pagod ka at kailangan mo magpahinga, mas good yun kaysa mas lumala yung kalagayan mo, di ba? Mas very good yung magpahinga ka. Kahit hindi naman kalabisan na siguro kung magpahinga ka ng kahit ng mga ilang araw lang. Okay, also parating sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito is merong babae. May babae ako na nakikita na either ikaw ang kakausap or siya ang kakausap sa iyo. May distance eh. Hindi ko alam kung nasa ibang bansa ba siya, nasa probinsya ba siya, nasa kalapit baryo ba siya, pero may babae ako nakikita. Yun. And then also, meron din ako nakikita na magkakaroon ng dealing situation or nahandun yung iba dito may dealing, collaboration, partnership, or sa iba sa inyo is may mga recognition na magaganap o mangyayari
within the 3 days, 3 weeks, or 3 months man yan. No? Yun ang nakikita ko dito. Na iba naman sa inyo is maaring magkakaroon ng mga consultation, interview, or may makakausap sa inyong lalaki, pwedeng na doon sa point na yon, o ikaw ang kakausap. Pwedeng iba dito lawyer or teacher or a doctor, pwedeng na doon sa point na yun, ano, yun ang nakikita ko dito. May tao rin na hihingi ng tulong sa'yo, or ikaw ang hihingi ng tulong sa kanya. Sa iba naman sa inyo, ang parating naman sa iba sa inyo is may confession no? May tao na magko-confess siya sa'yo dahil maaaring itong tao na to is meron siyang inaalala na situation, or maybe ikaw magko-confess or siya, meron siyang inaalala o meron siyang iniisip na sitwasyon na medyo nagwo-worried ka or siya ang nagwo-worried, and then magkakaroon kayo ng pag-uusap. Pwedeng doon sa point na yun, ano? May mga pag-uusapan kayo na hindi siya away. Hindi naman away yung nakikita ko, pero pwedeng itong taon na to kasi is meron siyang kinaharap na stress, anxiety, or depression. Or pwedeng ikaw rin ito. Tapos ikaw ang kakausap sa kanya, or siya ikaw ang kakausap sa kanya. Vice versahin mo. Nado yun sa point na yun. May mga bagay ka yun na pwedeng mapag-usapan na, or worrying lang ano sa iba. May mga bagay kayo na pwedeng pag-usapan na siguro yung pag-a-analyze, or may mga bagay na something progressing. Pwedeng nahandong sa point na yun. Or may mga iisipan kayong dalawa o pag-uusapan kayo when it comes to a strategy in some aspect of your life. May tao ako nakikitang ganun. No? And then also, sa iba naman sa inyo is magkakaroon ka, may mga situation na magkakaroon ka ng disappointment. Hindi ko alam kung kanino pero yung disappointment na yon, o yung lungkot na yon, malaki man o maliit yon, didibdibin mo lang yan. Parang kikimkimin mo lang siya. Yun ang nakikita ko sa iba, ha. Sa iba naman sa inyo, yes, hindi naman lahat is pangit, ano. Hindi naman pangit siya, actually, no. There's a victory and success happen into your life. Hindi na 6 days, 6 weeks, or 6 months. Or pwede siya, mangyayari siya by the June. Pwede na doon sa point na yon, or weeks, or days man yan, or hours, or minutes, ano. There's a victory and success happen into your life. May mga pagtahak ng bagong journey sa buhay mo. There's a reward and success and reward because sa effort na ibinigay mo, no? Kaya marireceive mo yung situation na iyon. So, iba dito, related siya within the 9 days, 9 weeks, 9 months maybe, or by a month, 1 month, ganun. Mga nabanggit ko na ano sa inyo, no, na handon sa point na yon. And then also, there's a new beginning happening into your life, oh. Actually, may victory and success talaga sa'yo. Tumaya nga kayo. Nagpasugal ako. Sorry, Alam mo naman si ate yung may po pasugal. Hindi. Ano lang, hindi siya malaki. Pero may marireceive ka. No? Ako nakikita sa iba sa inyo. Pero sa iba sa inyo, sa ibang paraan kasi siya ipapadaan, no? Pwedeng by the tao, pwedeng sa trabaho mo, ganyan, baka may achievement ka doon, baka may mga parangal or recognition ka doon, papuri, pwedeng na doon sa point, or pwedeng sa kapamilya mo, di ba? Pwedeng na doon sa point na yun. Tingnan natin ang mga dapat mong iwasan. Dapat iwasan ni Capricorn. Uy. Dapat mong iwasan. Okay, dapat mong iwasan. We have the 4, oh. Parang may nakita rin akong 4 kanina. Okay. Dapat mong iwasan. Syempre yung hindi ka magkaroon ng self-care when it comes sa sarili mo. Tulad ng sabi ko, di ba, kanina, kung pagod ka, magpahinga ka, mag-rest ka, ganyan, mag-recharge ka, yan. Or syempre, iwasan mo rin yung, syempre, may imbalance ka, no?
iwasan mo yon, iwasan mo ma-imbalance ka, iwasan mo na ma-loss of balance ka, iwasan mo na hindi ka magkaroon ng tiwala o bilib sa sarili mo. Iwasan mo syempre yung mga tao na salungat sa'yo or ikaw sumalungat ka sa kanila rin. Hindi nyo naman kailangan magsalungatan actually, no, dun sa situation, no. Ang need lang naman talaga natin talaga sa buhay is we need to understand each other na hanggang sa point na wala sa pagalingan, wala sa experience yan, sa patagalan, walang ganun. Ang kailangan lang natin is pagtutulungan talaga at walang salungatan, understanding talaga ang the best sa lahat, ano. Kaya yan, medyo iwas ka na lang dun, ano, sa situation na yun. And then, iwasan mo yung mga pagtatalo, alitan, hindi pagkakasundo. Iwasan mo rin na mas marami ang lumabas na pera than sa pumasok sa'yo. Iwasan mo rin yung madaliin ng isang bagay o isang sitwasyon na pwede kasi siyang mag-cause of negative outcome, no? Kaya, you need to be very careful lang din dun sa situation, ano. Iwasan mo din, syempre yung hindi ka mag-ingat when it comes sa mga salita mo, ganyan, mga bibigkasin mo. Alam ko naman na tahimik ka, pero syempre may mga times na hindi natin masasabi, 'di ba? Baka may mga times na hindi natin marinig yung mga sinasabi natin, tapos may masaktan, 'di ba? Yun, ingat na lang. You need to aware din talaga. Iwasan mo ma-burnout, ma-anxiety, ma-stagnant, or yung yung mga stress situation, or yung hindi ka magkaroon din ng yung self-protection when it comes sa sarili mo, ganyan. Iwasan mo yung hindi ka makapag-let go, yung hindi ka makapagsalita ng mga gusto mong sabihin, opinion, or gusto mong sabihin in a good and a nice way, no? Yun. You need to be open din sometimes, no? Dito sa sitwasyon mo, wag lang yung, hindi naman masama na maging tikom ka, pero sometimes you need din magsalita, magbigay ng opinion, mag-open ka rin sometimes, no? Yun ang nakikita ko dito. Yan, iwasan mo kung may mga bagay na need to let it go. Kung kinakailangan. Yun. Tingnan natin. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kung sino man ito, Capricorn in love. Apat na yung four mo, ah. Uy, devil! Okay, kung ikaw is single. Okay, kung ikaw is single, iba dito related to sa family. Kung ikaw is sa single, ang nakikita ko sa'yo dito, magkakaroon ka ng choices eh. Pagdating sa'yo, there's a choices coming pagdating sa iyong love life. Pwedeng ito is may dalawa hanggang tatlong tao. Yun na nakikita ko dito. Pwedeng yung iba dito is kilala mo na to. O kaya isa dito is nakaraan. Yun. But, syempre, kung magkakaroon ka ng choices talaga, kasi may babalik din eh, no? Magkakaroon ka ng choices, huwag ka magmadali. Tulad ng sabi ko, di ba, don't rush. Yan ang sinasabi. Sa mga single dyan ha, sa single. Ang nakakita ko dito, may makikilala ka na tao na smart, tao na direct to the point. And then yung isa dito, ang nakikita ko sa kanya is a person na hindi ko naman hindi siya, paano ko ba sasabihin, the challenger. Sabihin ko sana, hindi naman siya ganun kahambog. Sabay ganun eh. Pwedeng isa kasi medyo strict eh, ganyan. Yung isa, yan, medyo challenger type, o kaya yung, either this person is, hindi ko alam kung may immature ba siya, or may childish, or maybe this person talaga is like a player's part. May player part siya. Kaya, ingat din kayo, no? And then, yung isa na makikilala mo is caring. Caring and loving. Yan, ang nakikita ko sa kanya dito. Yun. Ingat ka. Basta wag ka magmamadali, alamin mo yung ano nila ha, alamin mo talaga kung ano yung nila, character nila. Okay, kung kayo naman is nagkahiwalay, oo, nagkaroon ng paghihiwalay, no, dito sa situation na to.
kasi handun yung point na maaari naging toxic. Isa rin kasi sa inyo talagang totally nag-release ng sarili niya pagdating dito sa connection na 'to, sa nakita ko dito. Pero andun yung point na nakikita ko na kahit na nagkaroong releasing is gusto niya ng getting together or maybe this is you, gusto pa rin niya ng getting together when it comes in this connection. Meron daw siyang sasabihin sa'yo or either may ipagtatapat siya sa'yo o may sasabihin siya sa'yong katotohanan. No? Sa iba naman sa inyo, maaring itong tao na to is hinihintay mo talaga na magkaroon ng connection sa'yo kasi gusto mong itanong talaga bakit ganyan, bakit ganun, bakit ganun ginawa mo sa akin. Siguro ang daming tanong na gustong gawin. No, sa nakita ko dito, andun din yung point na they still reminiscing the past situation. Maybe ikaw ito or siya, andun, nare-revisit naman din niya yung mga nakaraan na sitwasyon. Na andun yung point din na biglaan din yung iba, parang ikinagulat, sa nakikita ko dito. Pero ang situation when it comes in this connection, pwedeng itong tao na to, magugulat ka na lang kasi bigla itong susulpot or bigla siyang kokonek sa'yo. Pwedeng nandun sa point na yun. Pero or maybe, meron kang malalaman sa kanyang katotohanan or siya ito sa'yo na ikakagulat, ikakashock o kabibigla mo. May ganong sitwasyon. Sa iba naman sa inyo, kung kayo naman is connected na walang third-party relationship, you still holding each other, Nandito sa point na yun. Nandun naman yung saya, happiness, and enjoyment when come in this connection. Nandun naman yung kahit papaano is masaya yung energy na nakikita ko. Pwedeng may mga anak kayo or isa sa inyo may anak, either isa or dalawa. Pwede nandun sa point. Yung supporting each other, yung isa dito napaka-supportive, andun yung isa dito medyo filtering, nandun sa point na yun. Parang pag nagsalita ka, iisipin niya talaga, tama ba yung sinabi mo, o kaya okay ba yun, okay ba yung opinion mo. Kumbaga siya, ma-filter situation siya. Sa iba, iba dito, 3 anak, Yun na nakikita ko dito, and then also, kahit papaano, you try to keep fighting when it comes in this connection. Doon yung pagbibigay talaga ng opinion ng isa't isa. Pwede nagbibigay ka ng advice, opinion, or siya din sa'yo, na doon sa point na yon sa nakita ko dito. Ang sinasabi dito, yun nga, you value each other, pero ang may nakikita ako dito na parang meron kang ikabibigla or siya ikabibigla when it comes sa connection na ito. Hindi ko alam in what part eh. May mga ganong pangyayari. Ako nakikita. Yan. Pwedeng may marireceive ka sa kanya or siya ang magbibigay sa'yo ng something information or ikaw, vice versa. Kung kayo naman is may third party, oo, meron. Kasi why? Ang sabi kasi niya dito, if sinabi niya na nagkahiwalay na sila or maghihiwalay sila, ang nakita ko kasi dito is muling magkakaroon sila ng pag-uusap. Kumbaga, nahandun yung magkakaroon muli sila ng connection. Kasi yung isa dito, ang nakita ko parang gusto niya ng getting together or renewal when it comes in this connection. Kaya kahit na sinabi niya nagkaroon ng releasing, nahandun yung point na may connection na magaganap pa rin sa kanilang dalawa. Baka magulat ka na sila uli. Sabay ganun. O, diba? Sa may mga third party naman yan. Tingnan natin ang iyong money, Capricorn. Okay. Okay. May papasok naman sa'yo na pera, sa nakikita ko sa ito. Okay, when it comes sa iyong money, pagdating sa money mo, you try to make it balance. Nandun naman yung paghihigpit mo pagdating mo sa pera, no? Naghihigpit ka rin naman din kahit papaano. Yun nga lang, sa iba kasi sa inyo, kapag naghigpit ka, may mga taong magagalit. Hindi kasi pagdadamot yun no? Kasi siguro you're thinking about the future lang or you're thinking about your family or your loved ones lang din. Pero sa ibang tao, para sa kanila, nagdadamot na yun sa kanila. Kaya parang sabihin nila na wala ka utang na loob, ganyan, porket yan yung
porket nahandyan ka sa pwesto mo, ganyan ka na, nagbago ka na. Alam mo yung mga utak nila, ganun talaga. Huwag mo silang pansinin. The more na sa tingin mo na you are right, the more na, kasi mahirap din kasi yung labis ka magbibigay. Alam mo yun? Kasi darating yung point talaga na pag binigay mo kasi rin yung hilig ng isang tao o nila, pag dumating na yung time na hindi mo na naibigay yun, iba na yung magiging tingin nila sa'yo. Alam mo yun? Kaya we need to learn from the past din, ano? And then also, mag-ingat ka na lang when it comes to your money. Kasi ang nakikita ko baka may mga paglabas na pera na pwedeng maganap o mangyari sa iba sa inyo. No, na dito din yung mga sitwasyon na magkakaroon ng mga betrayal, pagsisinungaling pagdating sa pera, meron ako nakikitang scam pagdating sa'yo Capricorn, or pwede rin yung mga tao na, alam mo yun, yung bubulahin ka nila, ganyan-ganyan, ganun-ganun, tapos syempre maaawa ka, yung mga ganun sitwasyon. And then yung iba dito is may mga tao na i-undervalue ka nila, pwedeng sa trabaho mo, ganun din. Yung mga tao na abusuduhin ka nila, may mga panggagamit din na pwedeng maganap o mangyari sa'yo. Kaya ang kinakailangan mo talaga is mag-put boundaries ka. Pag-isipan mo talagang maigi. No? Mag-ingat ka rin sa mga magagaling magsalita. Kasi ang nakikita ko dito is pwedeng may tao na ang galing niya, ang galing ng strategy niya when it comes to talking. Akala mo hindi mangloloko, pero mangloloko pala. Tsaka yung may mga tao na nagkautang sa'yo, siguro this time hindi pa sila makakabayad this time. Kaya kung makabayad man sila siguro pabutal-butal, pwedeng nahandun sa point yung iba, no? Hindi siya buo. Sa iba is hindi pa kayo mababayaran kasi wala pa silang pera. Kahit na sa tingin ko dito is may pumapasok sa kanilang pera, pero siyempre, uunahin nila yung sarili nila, yung bahay nila, yung family nila, di ba? Yun na nakikita ko sa dito. Iba dito is ingat ka na lang. Ingat ka lang kasi baka mamaya hindi yung pambobola talaga, ano, baka bulahin ka na ganyan, 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 kasi hangga't hindi ka na mabayaran. Kung may mga mangungutang mga sa'yo, ingat ka na lang din sa nakita ko dito. Tsaka may magkakaroon ng pag-uusap pagdating sa pera. Merong pag-uusap hindi ko alam in what way. Pwedeng pag-uusap yung kasi mabola ka, o kaya pag-uusap dahil may paggagastusan, pwedeng gan, o pag-uusap dahil baka ma-scam ka. Ingat na lang, ano, hindi naman masama mag-ingat. Ingat kayo palagi. Pagka pera na, kahit sa relasyon mo man yan, ingat ka pa rin, no? Tsaka may mga sinasabing, ano, kung may mga card situation, ako na nakikita, ingat kayo when it come to a card. Then, tsaka yung mga link, yan, ingat kayo. And then also, kung may mga debit card na hindi nabayaran, mga ganyan. Kung may mga card man kayo, wag mahaba-hamba lang. Kasi pwede rin kayong manakawan ng pera man yan or mga valuable things. And then also, kung may mga bibili kayo ng mga gift string, mga ganyan, hindi yung totoo, mag-ingat kayo. Advice, mas maging matalino kayo sa kalaban, kailangan. Mas malakasan nyo yung pakiramdam nyo. Pwede rin kasi sa trabaho to, no? Yung mga tao na inaabuso kanila sa trabaho, ganyan. Alam mo yun yung tulad na sabi ko, di ba? Halimbawa, sa'yo na binigay sa lahat sa'yo ng trabaho, pero alam mo yun yung sahod mo kurampot pa rin. Pang-aabuso na yun, syempre. Parang ina-undervalue. Hindi naman, well, may napapala ka, may napapala rin sila sa'yo. Yun nga lang. Kasi iba-iba kasi, iba-iba talaga kasi, baka minsan may mga, halimbawa, yung kasama mo sa trabaho, ina-undervalue ka niya, yung mga ganun, tapos inaabuso ka niya, di ba? Kasi mabait ka. Mga ingat na lang din kayo. Balancing. When it comes sa advice, hindi mo kailangang ipakita sa iba na matatag ka, kaya mo, na wala kang inaalala sa buhay. But, kailangan mo rin kasi mag-open up, or kailangan mong wag sarilihin yung sarili mo mga problema. Pwede mo i-share sa ibang tao, no? Yun ang kailangan. You need to speak out din kasi sometimes, yun ang nakikita ko sa'yo dito. And then,
kailangan mo daw mag-focus, kailangan mo rin na magkaroon ng disiplina or magkaroon ka na ng mga logic organized in some aspect of your life. Gamitin mo daw yung wisdom mo to clarity yung mga bagay na kailangang ma-clarity or kailangang ma-actionan or ma-focusan o ma-desisyonan. Ano? Yan sinasabi dito. And tandaan mo palagi, you are the leadership of your life. No, ikaw ang boss, ikaw ang hari, ikaw lang ang magkokontrol sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Pero hindi ko naman sinasabi na maging close-minded ka. But you need to be open din sa opinion ng ibang tao. Pero ganun din yung sinasabi ko sa iyo na you need to release the anxiety, the stress, ganyan. Kailangan mo rin ng lakas ang loob, kailangan mo magkaroon talaga totally ng tiwala sa sarili mo. Alam ko na tiwala ka naman, but be confident din sa nakikita ko dito. You need din ng peaceful or mag-open up kung kinakailangan sa ibang tao. And then also, kung may mga bagay na need to recover yourself, or recovering something, why not? Diba? I-cut yung mga dapat i-cut, i-release yung mga dapat i-release. No? And kailangan mo ng mental strength and clear mind. You need to release or escape or ilaya mo talaga yung sarili mo sa isang sitwasyon to start a new beginning into your life para mas magaang yung energy mo this time, para mas maraming blessing na dumating. Arigatou namaste, God bless.